Nakabawi itong San Miguel Beer at tinalo kagabi itong Magnolia Chicken Templados. Pero ang tanong ay kung mananatili pa ba itong kanilang import na si Jabari Narcis. Naka 18 points at 23 rebounds itong si Narcis, pero yung laro niya ay hindi yung import na dominante. I-compare mo naman yung laro na itong si Narcis dito kay Brownlee, kay Ronde Hollis Jefferson, maski na dito kay Donovan Smith ng Phoenix, at dito kay Chick Dalion nitong Converge. Ibig sabihin, makikita mo na iba talaga ang laro nitong si Narcis, hindi pwedeng ikumpara, kaya malamang palitan pa rin yan ng San Miguel Beer. Ang tanong na lamang ay kung sino yung kanilang kukunin na kapalit. Mukhang ang balita ay sinusubukan daw kausapin pa rin ng San Miguel Beer itong si Benny Boatwright kung makukuha nila. Pero kung hindi magiging available itong si Benny Boatwright ay maghahanap sila ng ibang import. Ngayon, pagdating naman dito sa player movement ng San Miguel, posible na gumawa sila o kumuha dito sa Converge Fiber Xers. Mukhang ang tinitignan ng San Miguel dito sa Converge ay itong si Ben Phillips o kaya itong si Jeyo Ambohot. Doon sa dalawang nabanggit, mas malamang si Ben Phillips ang subukang kunin ng San Miguel Beer. Kung inyo maalala, ito si Ben Phillips dapat daw Disyembre pa naglaro dito sa Converge Fiber Xers. Pero ngayon ay Enero na at hindi pa rin naglalaro. So mukhang nagkakaroon daw ng issue dito sa kontrata niya at parang hindi pa sila magkasundo ng Fiber Xers. So baka diyan pumasok itong San Miguel Beer at kunin itong si Ben Phillips para magkaroon sila ng additional na big man na magagamit. O kaya naman itong si Jeyo Ambohot kung pwede rin dahil yan na isang natural na stretch 4. May 3-point shot, meron ding inside game. Kaya sa tingin ko bagay itong si Jeyo Ambohot o kaya si Ben Phillips dito sa San Miguel. Depende na lang kung sino ang kukunin nila. At pagdating dito sa import, inaabangan pa siguro ng San Miguel itong si Benny Boatwright o kaya si Chris Macolo kung ito ay makababalik pa. Nakabalik na itong si Jamie Malonzo dito sa Barangay Ginebra at nakita natin maganda ang kanyang pinakita. Medyo syempre nangangalawang pa, understandable naman yon. Pero at least kung masasabi natin na halos kompleto na Barangay Ginebra. Iniintay na lamang itong si Isaac Go at itong si Jeremiah Gray. Pero sa ngayon yung lineup ng Ginebra mukhang okay na yan para makapaglaban sa kampyonato. Pero syempre maaga pa, alam natin na marami pang pwedeng mangyari dito. Pero itong lineup ng Barangay Ginebra sa tingin ko solid na yan at sila na kailangan consider na title favorites dito. Kasama syempre itong TNT at itong Eastern mukhang malakas din. Kaya sila ngayon ang masasabi natin ng mga top teams dito sa PBA Commissioner's Cup. Syempre as usual steady itong si Justin Brownlee. Kaya na lang ang aabangan natin kung sino makakalaban ng Barangay Ginebra sa playoffs dahil sa ngayon isang panalo na lang siguradong pasok na dito sa playoffs itong Barangay Ginebra. Of course, alam natin Northport nakapasok na yan dahil naka 7 wins na sila. So yan na lang ang aabangan natin dito. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra mukhang happy na sila dito sa kanilang lineup. At nakita natin ito sa games of Blackwater, binigyan din ng minuto yung iba nilang bench players na maganda rin naman yan para dito sa Gene Kings. So abangan na lang natin kung ano ang gagawing changes nitong Barangay Ginebra kung sakasakali nga pagdating dito sa kanilang lineup. Pero as of now, ang focus ni Coach Tim Cone ay nandito sa pag-reintegrate kay Jamie Malonzo dahil syempre maninibago pa yan dahil ang tagal na wala at may bago siyang teammate itong si Troy Rosario. Kaya abangan na lang natin kung paano ang gagawin dito ni Coach Tim Cone. Pero maganda na rotation ngayon dahil meron Japet Aguilar, Troy Rosario at Jamie Malonzo. So makapagpapahinga na si Japet sa sentro. Kaya sa tingin ko magiging maganda itong rotation itong Barangay Ginebra ngayon. At pagdating magulat, kung pagdating na playoffs ay sila kagad ang consider na top team dito sa PBA dahil sa lakas nitong kanilang lineup. 3-6 na ang record nitong Magnolia Chicken Templados at nag-aalangan na sila na makapasok dito sa playoffs. Tandaan natin 5 teams ang matatanggal dito at medyo mabigat pa yung mga susunod na makakalaban nitong Magnolia. Kaya ang tanong ng karamihan, ano ba ang balak gawin ng management ng SMC dito sa Magnolia? Well, kinakailangan natin consider yung mga numero ni Ricardo Ratcliffe ay maganda. Wala namang magsasabi na masama yung performance ni Ratcliffe. Pero ang problema, hindi kasi ito nagtatranslate sa panalo. So ano ngayon ang gagawin nitong PBA pagdating dito sa laro nila? Kung ikaw ang SMC, anong gagawin mo dito sa Magnolia? Mukhang sa ngayon ang Magnolia walang balak na palitan itong si Ricardo Ratcliffe. At sa performance naman ni Ratcliffe, hindi naman natin masasabi na masama. Totoo lang, ang problema niya talaga ay itong kanilang coach. Dahil ano pa ba ang masasabi natin na
hindi talaga maganda ang nagiging kanyang balasahan ng mga tao. Dahil kung okay naman ang performance ng import, ano pa ang dahilan kung bakit sila natatalo? Kaya sa ngayon, masasabi natin na mukhang kinakailangan na talaga itong Magnolia Chicken Templados ay magpalit na ng coach dito. Dahil mukhang wala na silang na masasabi natin na nagagawang tama ito si Victolero. Kinakailangan na talaga ng sabihin na natin fresh start para dito sa Magnolia Chicken Templados dahil yan lang ang paraan para sila ay makaangat. Sa totoo lang nakakahiya na kung itong Magnolia ay hindi makapasok sa playoff dahil yan syempre ay SMC team. Kung ikukumpara mo naman yung lineup ng Magnolia dito sa mga teams na posibleng malaglag katulad ng Blackwater, Terra Firma at itong Phoenix, abay ang layo ng Magnolia Chicken Templados. Kaya sa tingin ko dapat mag-revamp na ang SMC. Alam natin nakafocus sila dito sa San Miguel ngayon dahil yan isang pang team na nagkakaproblema. Pero kailangan bigyan din nila ng pansin itong Magnolia. Ito nga bang si Jamaica Jerry na isa sa mga coaches na tinitignan ngayon nitong SMC na posibleng pumalit dito kay Chito Victolero. Itong si Jamaica Jerry ay masasabi natin na hindi naman siya yung high profile na coach pero maganda nagagawa niya para dito sa Magnolia Chicken dito sa Phoenix Jewel Masters kahit na limited ang budget nila. Kaya ngayon kailangan natin i-considera na baka mas maganda nga kung itong si Jamaica Jerry ang kunin ditong Magnolia Chicken Templados na kanilang bagong coach. Siyempre may kontrata yan sa Phoenix pero pwede naman niya i-buyout nitong Magnolia kung kinakailangan. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong Magnolia Chicken Templados ay isa dun sa mga teams na tumitingin dito. Pero siyempre alam natin hindi naman yan basta-basta pakakawalan itong Phoenix Jewel Masters. Kaya abangan na lang natin. Ang importante dito kung ikaw ang Phoenix, maganda ang nilalaro mo at kahit papano'y lumalaban pa rin. Hindi naman natin makukumpara yung budget ng Phoenix dito sa SMC. Pero kung titignan natin yung record, halos pareho lang sila ditong Magnolia Chicken Templados. Kaya at least ang maganda dyan, lumalaban itong Fuel Masters. Ngayon, kung ikaw naman itong Phoenix, kailangan gawin mo ang lahat para makapasok ka dito sa semifinals dahil mahirap na kapag ikaw ay hindi nakapasok dyan. At alam na natin baka lalong magkaroon ng sabihin na nating interest yung ibang teams dito sa top players nila katulad nila Jason Perkins at Tyler Teo. At kung ikaw naman yung mga players na yon, mas gugustuhin mo na lumipat na dahil hindi ka makapasok sa playoffs sa tinagal-tagal na panahon. Kaya yan ngayon ang objective ng Phoenix talaga, ang makapasok dito sa playoffs para makasiguro na mare-retain pa nila yung serbisyo ng mga players nila. Dahil syempre ayaw naman ng mga players na naglalaro sa isang team na palagi na lamang talo. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Alicia Garcia, Michael D., Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, Malyaring Mascareñas, si Dalmacio de Guzman, Anthony Alon family, Dexter Domer, Enju at ang iba pa nating mga regular na taga-subaybay.